picture ang inyong magiging basihan para sabihin ninyo na si Babanta ay DDS? Paano yung video na nagbeso-beso si First Lady at si Mabanta? Niyakap ni Marcos si Mabanta at yung isang anak ni Marcos yumakap din sa kanya. O, di ba? Paano yun? Hawak-hawak niya yung aso ng Pangulo. Di ba? These are private and intimate photographs na wala siya sa mga Duterte. Di ba? O, kung yun lang ang pagbabasihan. Pero, as I have been saying, the important thing is this. Makakapaglabas na si PGMN ng footages or stories or a narrative depicting the alleged anomalies made by Romualdez. So, pwede na nilang ilabas yun kasi sasabihin nila, sinet up sila ni Romualdez. So, pag inilabas nila, Romualdez is hoping na hindi kagatin ng tao because it is retaliatory against him. Di ba? Meantime, si Marcos tatawa-tawa dahil siyempre sasabihin niya kay Martin Romualdez, wala akong kinalaman dyan. O, di ba? O, but you know well for a fact na Mabanta is the Trojan horse, di ba? Sa social media, nagpapanggap na DDS pero all the while, and I think it could be proven na they are really the social media group of Marcos. So ngayon, na ganyan ang nangyari, kunyari ito nagdrama-drama, the biggest loser is Romualdez. Kasi may expose siya, it would be nasty, and siyempre, walang kinalaman yung mga Marcos. And at the same time, ito si Marcos would be dissociated. Hindi na siya ma-associate sa flood control. It would be Romualdez and co. Di ba? So, ganun ang dyan. Ganun ang kalalabasan yan. Sa tingin ko, ganun ang kalalabasan yan. Pinapauna lang nila yung picture-picture na DDS itong si Mabanta so that hindi rin mapagbintangan na inutusan si Mabanta ng mga Marcos na nagawan ng kwento si Romualdez. Ang sasabihin naman ni Mabanta, ang nag-utos sa kanila ay mga DDS. O, di ba? Yan yung dyan. Duterte at Duterte ang palalabasin. Tingnan nyo, sa huli, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Ganun pa rin ang mangyayari. Ang ending sa lahat ng storya sa Pilipinas, pag masama, Duterte. Pag maganda, wala naman silang magandang nagawa. Eto, labo-labo na, ha? Si Rimulya, kung ano-ano na sinasabi, tapos yung iba nagsasabi na may bagman si Rimulya. Si Liviste at Recto at Garjola magkakaaway, impeachment ni VP Sara, umuusad, mga senador nagbabago na yung isip sa impeachment, dating mga kakampi ni VP Sara ngayon mukhang malabo na dahil nga kakasuhan sila. Pambirang buhay ito. Anyway, isa lang ang mensahe ko sa content na ito. Ito ay sinasabing, if you will not give Sara Duterte the opportunity to be voted upon by the Filipino people, you are doing a great injustice to the Philippines. Bahala na yung taong bayan na magdesisyon sa dami ng propagandang nilabas ninyo, sa daming kasinungalingan at paninirang ginawa ninyo. Let's see kung yung mga yun ay uubra pagdating sa eleksyon at paniniwalaan ng tao na talagang korap, magnanakaw, mamamatay tao, involved sa drugs, maraming pera, bilyonaryo, lahat ng sinabi nyo sa pamilya Duterte ay paniwalaan ng tao. Kasi kung hindi, give the people the chance to be able to be served by a person they perceive as the leader
who will lead the Philippines into a better future.